Sa ngayon po sir, ano, ngayon pong last quarter, meron na hubang deliverables itong NAIA sa inyo pong, 'di ba meron kayo niyang mga target po. Ano pong inaasahan po natin? Kasi ho mag-uundas and then magpapasko ho and we expect na ang volume po ng pasahero ay magsisimula na pong dumagsa. Tama yan, Sir Ted, no? Meron po tayong tinatawag na early works. Ito po ay mga aktibidades sa loob ng ating concession agreement na inagahan po yung paggagawa po nito, no? Ito po ay meron pong 12 points po dito, no? Banggitin ko po lahat, Sir Ted. Opo, sige po, please. Concentrated po ito, Sir Ted, no, sa Terminal 3. Okay. So, departure, OFW Lounge, Terminal 3, business class and lobby area. Yung pong arrivals food hall po natin, magkakaroon po tayo ng panibagong waiting area kung saan po pwede maghintay ang ating mga greeters at well-wishers. Yung transport lounge po, no, parehong 1 and 2. Yung arrival OFW lounge yung departure OFW lounge na tapos na po at yung arrival OFW lounge na ginagawa na po. Yung airside cafeteria and rest area, mezzanine level food hall, yun pong shared office ng ating mga airlines, yun pong basement po, no? Ito na po yung magsisilbing cafeteria, locker room at recreational area po ng ating mga airport employees. Okay. Meron pa pong yung 12 point po dito is the demolition of the Philippine Village Hotel. Kaya lang po meron pa po tayong legal impediment pa po dito, no? So Okay. ito lang po yung hindi pa na-deliver dito. On top of this, Sir Ted, expansion of yung pong kalye po, no, sa harap ng T3 paakyat po ng Skyway at pati rin po yung ibang infrastructure pa sa paikot po ng ating terminal, Sir Ted. At least ito po yung mga in-expect po natin within this year po. Opo, yung pong baggage handling, carousel and the air conditioning. Tama po yan, Sir Ted, no? Meron na po silang mga procurement patungkol dito and we're waiting also for the delivery of these items po. Okay. Pati po yung x-ray po. Okay, sige po. At yung po sa immigration counters, although iba hong bureau yan, paano po kaya ma-address yun? Considering din po na reklamo po ng ilang pasahero na hindi po nagdadagdag ng immigration counters kahit na po sa haba ng pila ng mga nasa immigration, paalis ng bansa. Tama yan, Sir Ted, no? We took note of that, no? Na ito po talaga yung isang problema natin sa queuing sa immigration. At patungkol naman po dito, meron po tayong ongoing na ginagawa, no? Extension po ng immigration counters, lalo na po again patungkol pa lang po ito sa Terminal 3, no? Yun pong adjacent portion doon sa OFW Lounge, ang katuloy po niyan actually will be additional immigration counters, pati rin po yung final security check, no? So magkakaroon po ng dagdag at ito pong mga counters na ito will be specifically allocated for OFWs, senior citizens, pati po yung ating persons with reduced mobility, no? Opo. So yung pong original, yung pong existing na immigration counters will be further distributed to regular passengers. Opo. And of course, the effect of that will be reduced queuing po. Opo, ang atin lang po, no, damihan man po ang counters kung wala pong tumatao sa counter, ganun pa rin po ang problema. Yan naman pong bagay na yan, Sir Ted, will be addressed with our service level agreements with the Bureau of Immigration. Opo. At nakalagay naman din po doon yung dapat dagdag na deployment ng immigration personnel Opo. kapag naitayo na po itong mga immigration counters na ito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.